truth we can't hide. We're the source you lean on, reliable and strong. Get your news from us, where you truly belong. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Our reaction video for today is about the expose in Mima Alicia's vlog regarding the autopsy report sent to her stating that the husband of known fake news peddler Maharlika was poisoned. We'd like to remind everybody that everyone is presumed innocent until proven otherwise in the proper courts. Thank you. Alam niyo kung ano ginawa niya sa kanyang asawa? Nilason niya. Nakalagay dito sa autopsy. Nilason niya ang kanyang asawa. At ito yung malala dito, guys, kasi siya yung nag-aalaga sa kanyang asawa, 'di ba? Inaalagaan niya itong kanyang asawa. Ito yung mas nakakaiyak dito, yung masaklap dito. Hindi man lang nabigyan ng hustisya itong pagkategi ng kanyang asawa. Alam niyo kung bakit hindi nabigyan ng hustisya, guys? Kasi actually nireklamo itong si Maharlika ng tawag dito, ng pamilya ng lalaki. Pero dahil nga meron silang anak, at 4 years old pa lang during that time, kasi diba, 57, itong matanda, namatay, mga 60, 61, 62, basta ganon, after 4 years nga po, guys, compute nyo na lang, nategi nga itong asawa, at lumabas sa autopsy na nilason. So, sino pa ba yung maglalason doon? Si Maharlika, kasi siya lang naman yung nag-aalaga doon, at saka nurse. May pinag-aralan itong si Maharlika. Diyot, diba, inamalis ka, nanggigigil ako sa'yo, hindi gawain ng Pilipino yung ganun. Diba? Tapos yung pangalawa niyang asawa ngayon, ewan ko kung sila pa, kasi according lang din dito sa unanimous na to, pinipirahan niya. Kasi sandamakmak pala yung nakapatong na kaso sa kanya ngayon. Pinipirahan niya yung pangalawa niyang asawa. So going back dito sa kanyang first na asawa, kinasuhan siya ng pamilya ng lalaki, ng Black American. Ang problema nga lang dito, hindi itinuloy yung kaso kasi meron silang anak. Meron silang anak na na lalaki. So yung kulay ng lalaki kayumanggi. Hindi naman totally black, hindi din totally white. Parang kutis Pilipino. Kutis Pilipino nga kasi black and white. Ano pa bang labas nun? Di moreno. Diba? So itong kanilang anak na lalaki, hindi pa din nasasagot yung mga tanong na tinatanong ng anak ng lalaki sa kanya kung nasaan yung tatay. At hindi ko din alam kung nasa poder pa ni Maharlika or nag-asawa na. Kasi hanggang doon lang naman yung kwento sa akin ng ng unanimous lovers natin. Sa totoo lang, guys, wala akong balak halukayin itong buhay ni Maharlika. Pero nandito sa papel na to, ipapakita ko sa inyo soon. Siguro this is not the right time para i-reveal ko muna yung autopsy ng kanyang asawa. Kasi nakalagay din doon kung ano yung pangalan ng kanyang first na asawa, kung kailan namatay, anong hospital, ano yung gamot na ginamit para itegi itong kanyang asawa. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Shoutouts. Estado Canonigo. Rod Akman. Ramon Ramos. Julie Brand. Estela Luzon. Maria Nicola Acosta. Jun Naranjo. Kanino daw napupunta ang pera? Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo! Yung ganito. Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Anong pangalan niyo ulit? Rastaman. Yo. Happy one, happy. What you gonna Roland do? Gonzalez. What you gonna do with a big butt? Wiggle, wiggle, wiggle. Shoutouts. Diosdado Canonigo. Rob Akad. Ramon Ramos. Julian Brand. Estela Rosal. Maria Leonora Acopo. Letty Rebujo. Jun Naranjo. Anthony De Los Reyes. Marie Joy Santos. Jovito Garcia.
Imelda Singayan, Bongkak, Leonardo Manansala, Ferry Coy, Jean Sanguino, Loreto Canda, Teresita Domingo, Lee Villar, Daniela Rosal, Tessa Jacqueline, Eda Master, Rolly Rumado, Roland Gonzalez. But before we start, may we make a request to please don't skip ads. And for those who have not subscribed and followed yet to please do so. Kindly click the notification bell for you to be informed of fresh updates. Please help fight fake news by sharing this video. Please join our channel membership. By being channel members, you would have amazing perks and discounts on merchandise and products. Thank you. Grabe, hindi ako una makapaniwala nang napanood ko ang latest video na yon ni Mima Alicia. Lason. Autopsya. Hindi na ito basta tsismis lang, may patunay na. Matagal nang marami ang sumusubaybay sa social media personality na to dahil sa mga paninira niya sa unang pamilya at sa pamahalaan at mga peking balita at impormasyon laban sa ibang mga taong kanyang inaakusahan at sinisira gamit ang kanyang mga pages at channels. Pero dahil sa pagkakalantad ng impormasyon na ito, bakit tila hindi ako sadyang nagulat? Magaling siyang magpanggap na perpekto ang buhay niya sa Amerika, puro ganda at luho. Pero ngayon, kung totoo ang sinasaad ng autopsy report, ay tila may itinatago pala siyang matinding lihim at baho. Nakakasuka panoorin ang video, ang linaw ng mga detalye at halatang gustong-gusto ng nagkukwento ang mga nakakagimbal na pangyayari. Pinigilan lang ang sarili upang unti-unting ilabas ang mga detalye. At itong social media personality, naku, dapat lang napagbayarin siya sa ginawa niya kung totoo ang sinasabi ng autopsy report. Siguro nga likas sa atin ang maging mausisa, pero dapat alam natin kung saan lulugar. May mga totoong tao na nasasaktan at nawalan. Hindi lang ito basta balita o chismis, buhay ng tao ang nakasalalay dito. Sana'y lumabas ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang biktima. Ano po ang masasabi niyo rito? Maari pong pakitala ang inyong saloobin sa comment section. Please like and share the video. Till next time, stay safe. Wina out. Bye. Breaking down the walls, moving side by side. Splat communications, our truth we can